Magandang araw po sa inyo lahat na imbag ni Aldaw kada kayo, aming kakabsat, and welcome back to my channel. Viral po ngayon si Irene Araneta Marcos. Tinagurian siyang isang sleeping giant ni Atty. Bueno. At bakit ba sleeping giant? Kasi hindi po siya sumasali sa gulo ng politika. Hindi siya nakisawsaw sa isyo ng kanyang ate na sinabing drug addict daw ang kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos. Wala po tayong narinig kahit na isang salita na nanggaling kay Irene na kinokondena niya ang kanyang ate Amy. But I'm sure, marami pong miyembro ng pamilya ng Marcos family ang hindi nagustuhan ang ginawa ni Amy Marcos. Siya nga lang yata ang natuwa eh. O yung pamilya ng mga Duterte. Yun po ang natuwa. Tuwang-tuwa ang mga Duterte dahil nasa panig nila si Amy Marcos na akala nila ay magiging alas nila para mapatumba si President Bongbong Marcos. Hanggang ngayon, si Bongbong Marcos pa rin po ang nakaupo sa Malacanang. Akala ng mga Duterte, kapag nagsalita si Amy Marcos at paratangan niyang drug addict ang kanyang kapatid, ay mag-aalsa na ang taong bayan, susugod na sa Malacanang at persang pabababain si President Bongbong Marcos. Pero sila po ay naging bigo. Ang dami ng gimmick ang ginawa ng kampo ni Sara Duterte kung sino-sino na ang nilabas nila. Nandiyan si Orly Gutesa, si Saldico, itong si Amy Marcos. Pero nabigo po silang lahat. Kaya lang hindi po titigil talaga itong kampo ni Sara. Yan sinasabi nga po na itong 2026 magdo-double time sila. Lahat ng klaseng paninira ilalabas nila para pababain si President Bongbong Marcos. Hindi ba nagsimula na? Umpisa pa lang ng taon, pinakalat nila kagad na si Ombudsman Crispin Remulla ay na-ospital. Kahit na napakadali namang i-debunk ng kanilang mga kasinungalingan. Gusto talaga nilang pilayin ang gobyerno ni President Bongbong Marcos. At hindi lang si PBBM ang inaatake niya, lahat ng miyembro, lahat ng kaalyado ni PBBM, inaatake nila. Desperate moves na po talaga sila. Kailangan nilang iluklok si Sara Duterte this year dahil siguradong sa 2028 hindi na makakatakbo si Sara Duterte. So ano naman ang gimmick nila ngayon? Yung one-time, big-time na rally ni Chavit Singson. Itong January 31 na BBM Resign Rally ni Mike Defensor na ewan ko ba, ni hindi nga niya maipanalo ang sarili niya dito sa Quezon City. Aasa pa siya na susuporta ng taong bayan yung kanyang January 31 na rally daw para pag-resignin si President Bongbong Marcos. At ito nga si Amy Marcos, hindi mo alam kung senador o miyembro daw ng fans club ni Sara Duterte. Nagpapalabas na naman sila ng mga kung ano-anong fake news. Tulad nung pagpirma daw ng national budget, gagamitin daw ang pera noon para suhulan ang mga kongresista para ma-impeach si Sara Duterte nitong darating na Pebrero. So lahat po ng klaseng panggugulo gagawin ng kampo ni Sara Duterte dahil nalalapit na nga po ang impeachment niya sa February. At malamang, wala nang makakahadlang pa kahit na ang Supreme Court hindi na mahahadlangan itong paparating na impeachment ni Sara Duterte. Kaya paano ba yan? Kung mai-impeach si Sara Duterte, sino na ang makakalaban ni Irene Araneta Marcos sa pagka-presidente sa 2028? Yes, you heard it right. Dumadami po ang nagpapahayag ng kanilang suporta para kay Irene Marcos na tumakbo bilang presidente sa 2028 at kalabanin si Sara Duterte. Oo nga naman, ang linis ng record ni Irene Marcos. O ikukumpara mo naman sa record itong si Irene Marcos, kay Irene na ako. At kung ikukumpara mo rin naman sa record ni Sara Duterte, Irene Marcos na ako. Wala tayong maririnig na iskandalo na kinasasangkutan ni Irene Marcos. But I'm sure, oras na magpahayag at pumayag si Irene Marcos na tumakbong presidente sa 2028, marami po ang magkakalkal na naman ng kanyang buhay. Nakahanda naman kaya si Irene sa mga intrigang lalabas. At itong si Amy Marcos, kung sakaling tumakbo si Irene Marcos bilang presidente, sino naman kaya ang kanyang susuportahan? Ang kanyang kapatid o si Sara Duterte? Kaya lang, may problema ng konti eh. Hindi ba may pinapakalat si Harry Roque nung sinabi niya
na hindi daw porke popular at malakas sa survey ay sigurado nang mananalo si Sara Duterte sa 2020. Hindi ba sinabi pa ni Harry Roque na hindi daw mananalo si Sara Duterte sa 2028? So anong klaseng script itong pinalalabas nila? Ito naman si Amy Marcos. Sabi niya, nag-aalinlangan si VP Sara na tumakbo sa 2028. Everyone's talking about her, but she is not even organizing. She is more concerned with her father in the Nagpapatawa ka ni Marcos, kunyari pa kayo na nag-aalinlangan si Sara Duterte. Siya na nga mismo ang nagsabi na I am considering to run for president in 2028. Then marami daw siyang nakikitang dapat baguhin sa gobyernong ito. Tapos sasabihin ni Ivy, nag-aalinlangan. Oy, pero teka muna ha, mukha talagang may alinlangan si Sara Duterte dahil nga papalapit na ang impeachment case niya, yung magpa-file ng panibagong impeachment sa February. So, ang ikinakasa naman di umano ng mga Duterte ay si Baste para tumakbong presidente. Si Baste, tatakbong presidente? Well, sa bagay, hindi naman po masamang mangarap. Maganda nga yan, sige tumakbo sila ng tumakbo para magkaalaman na kung talagang malakas pa rin ang mga Duterte. But in reality, wala na po. Wala na pong ningning ang pangalang Duterte. Mula nang lumabas lahat ng baho nila na nanggaling mismo sa tatay nilang si Rodrigo Duterte, ang mga pag-amin niya ng pagpatay ng EJK, yung balahura niyang bibig na palamura, yung walang respeto sa reliyon ng may relihiyon. Dahil kung siya man ay hindi Katoliko, bakit hindi niya magawang respetuhin ang ating relihiyon? Tinawag pa niyang stupid God ang ating Panginoon Diyos. Binastos niya rin ang ating Papa. Pati yung istorya ng Adam and Eve. Pati yung Last Supper. Ang dami na eh. So, yung kay Digong, hindi lang po kasalanan sa tao. Kasalanan din sa Diyos. So, kung ano yung lakas ng pangalan ni Digong dati, talaga pong ang laki na ng binawas na sila ay talagang sinking ship na. At kaya sila nagpapakalat ng maraming intriga ngayon dahil malapit na po ang impeachment ni Sara Duterte at malamang mai-impeach na siya at mako-convict. Kaya ang pangalan na gusto nilang bigyan ng ingay ay si Baste Duterte na siya daw tatakbo di umano sa 2028 presidential elections. Kaya nga ang sinabi ni Baste suportahan niyo ko. At aayusin daw niya lahat ng sinira ni President Bongbong Marcos. Hindi ba yan din ang dialogue ni Kitty Duterte? Tatakbo daw na senador si Kitty Duterte sa 2028 para ayusin daw ang mga sinira ni President Bongbong Marcos. Hindi ba dapat ang una niyong ayusin ay yung tatay niyo at yung mga anomalya, yung mga aligasyon na binabato sa pamilya ninyo? Magpaliwanag muna kayo sa taong bayan, harapin muna ni Sara Duterte ang impeachment, mapatunayang wala kayong sala, at baka sakaling dumami pa ang voters ninyo. Kasi no amount of mind conditioning tulad ng mga surveys daw na ang taas-taas ng rating ni Sara Duterte at kung ano-ano pang gulo ginagawa ninyo, sinisisi nyo kay President Bongbong Marcos na mahina ang ekonomiya, na ang gulo-gulo ng Pilipinas, wala nang nagtitiwala sa ating bansa dahil ang gulo na natin. Sino ba may kasalanan yon? Hindi ba kayo? Sino ba ang nanggulo sa bansa? Hindi ba kayo? Dahil yun ang gusto nyong mangyari. Guluhin nyo ang Pilipinas para makita ng buong mundo na tayo ay nagkakagulo na. Pero hindi nyo matitinag si President Bongbong Marcos. Meron niyang isang nag-comment sa akin tungkol sa paninira ng kampo ni Sara Duterte at ang kanilang masidhing plano na mapabagsak si President Bongbong Marcos. Ang sabi na nag-comment, kung si dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi napabagsak si Bongbong Marcos, ito pa kayang sila Sara, sila Baste, sila Pulong? O si Kitty? Tama nga naman, di ba? Nung andito yung kanilang ama, nung hindi pa nahuhuli sa ICC, hindi ba ang tapang-tapang ni Digong kung ano-anong pagmumura, kung ano-anong mga aligasyon, at lahat ng klaseng paninira, ibinato niya na kay President Bongbong Marcos? Napabagsak ba niya si Bongbong Marcos? Hindi. Ito pa kayang sila Sara, Pulong at Baste? And again, isama mo si Kitty Duterte, mapapabagsak ninyo si President Bongbong Marcos? Not in your wildest dream. Lalo na ngayon, kapag pumayag si Irene Araneta Marcos na tumakbo sa pagka-presidente sa 2028, tapos na ang laban. Sa linis ng record ni Irene Marcos, anong panama ni Sara Duterte dyan?
So mamimili na lang tayo ng Vice President. Yun nga lang ang katanungan. Kung tatakbo si Irene, kakalabanin si Sara, sino ang susuportahan ni Amy Marcos? Ay, malamang si Sara Duterte dahil tatakbo ng Vice President si Amy Marcos kay Sara Duterte, di ba? Kaya paano si Robin Padilla? Sinasabi din daw ng mga maka-DDS na mga galit kay Amy Marcos na si Robin Padilla daw ang dapat na tumakbong Vice President ni Sara Duterte. Tandaan nyo, kahit na sila Maharlika, yung grupo nila, galit kay Amy Marcos. At meron pang nagsabi na pinapipili pa ni Maharlika si Sara kung sila o si Amy Marcos. Nakita nyo na? Saan pupulutin si Amy Marcos? Ano kayang klaseng paninira naman ang gagawin niya kay Irene? Oras na ito ay tumakbong presidente sa 2028. Dahil kung nagawang siraan ni Amy si President Bongbong para lang maipagtanggol niya si Sara Duterte at maging katandem nito sa 2028, paano naman kaya? Ano naman kaya klaseng paninira ang gagawin niya kay Irene? Kasi kung magkakatunggali itong si Irene sa si Sara, hindi naman pwedeng manahimik lang si Amy. Hindi pwedeng iangat niya si Sara nang hindi niya binabalahura si Irene Marcos. At kung sakaling si Baste ang tatakbo bilang presidente sa 2028, di mas lalo ng ilalampaso lang sila ni Irene Marcos at kung sino man ang magiging katandem nito. Pero sa ngayon pa lang, ang mainit na tandem na kanilang niluluto for 2028 ay Irene Araneta Marcos for President and General Torre for Vice President. Kayo po, ano ang masasabi nyo? Excited ba kayo kung sakaling si Irene Araneta Marcos ang tumakbong presidente sa 2028 para kalabanin si Sara Duterte or si Baste Duterte? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agmina.